Abogadong DDS mga kababayan, delikado po ngayon ang lagay. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Okay, so ito mga kababayan, no? At pag-usapan po natin, ito pong isang abogado po mga kababayan na DDS. Alam nyo mga kababayan, no? Ito po ang ugali talaga ng mga DDS mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Puro bastos kasi. Ganito ba? No, ganito ba yung mga gusto ninyong ipwesto sa gobyerno? Yung mga bastos? Ha? Noon nakaraan po kasi mga kababayan, okay? Noon nakaraan po kasi, meron pong naging rally. No, in celebration ata ito ng birthday ni Digong. Diyan po sa Davao, kung di ako nagkakamali. At mayroon pong abogadong DDS mga kababayan, no, na tinawag pong tanga ang ating Pangulo. Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. At shoutouts na rin po pala dun sa mga followers natin dyan na palagi po nagko-komento. No? Shoutout po sa inyo at lagi ko naman pong nilalike ang inyong mga komento. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan. Ito pong abogado na to mga kababayan na DDS na nagsalita po mga kababayan. No? Na nagsalita po doon po sa isang event, no? Na kung saan tinawag pong tanga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba mga bastos talaga ang mga bunganga, ang babaho ng mga bunganga nitong mga to. No, magalit ka na sa akin kung sino ka mang attorney ka. Kasi ganyan din naman kabastos yung ginagawa mo sa Pangulo natin. Diba? At dahil po dyan sa kanyang ginawa na yan mga kababayan, no, siya po, no, ay delikado po ang lagay ngayon. No, yan po ay ayon dito kay Attorney Bueno, mga kababayan. Ganito po, no, ang posibleng mangyari sa kanya, mga kababayan. Panoorin natin ito pong video na to, mga kababayan, at pag-usapan din po natin, no? At magbigay din tayo ng komentaryo po dito at reaksyon dito po sa sinabi na to ng isang abogadong DDS, mga kababayan. No, ang pangit talaga, ang gagaspang ng mga ugali, no? Bakit kaya pagka, hindi ko po nilalahat bakit kaya pagka mga DDS, ang babaho ng bunganga, ano? Ang baho ng bunganga, ang gaspang ng mga ugali, diba? Mga, ewan ko, mga sinungaling pa nga eh. Bakit po tinawag natin sinungaling? Kasi sila yung mahilig magpakalat ng fake news. Kapag ikaw ay nagpakalat ng fake news, ano po ba yung ipinapakalat mo? Diba? Kasinungalingan. Kaya po yung ibang mga DDS dyan, mga sinungaling po yan. Kaya kung kayo ay DDS, no, mag-isip-isip na kayo. Gusto nyo bang matawag kayong mga sinungaling, mabaho ang bunganga at magagaspang ang ugali? Gusto nyo bang mabansagan kayong ganyan? Ha? O ito, panoorin muna natin kung gaano kabaho ang bunganga nitong abogado na to, mga kababayan. Hindi ka nag-iisip. Mas inuuna mo ang iyong pinsan na si Tambalusos. Isa kang tanga. Diba? Tinawag niyang ganun yung Pangulo natin. Ganun siya kabastos, mga kababayan. Take note. Abogado yan, ha? Oh. Abogadong DDS po yan. Then na si Bibi Sara ay ipakulong ka rin namin. Hmm. Ano yung buong pamilya? Hmm. Mga walang iya kayong mga senador. Dinamay pa yung mga senador at congressman, mga kababayan. Diba? At siya na mismo nagsabi, no, na kapag nanalo daw po si BP Sara, ipapakulong po ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang buong pamilya, mga kababayan. Diba? Nakita ninyo? So, ano ang ikakaso mo?
Akala ko ba hindi sigurado si Sara Duterte sa kanyang mga plano pa? No? Pero nagdeklara siya bilang Pangulo ng natatakbong Pangulo sa 2028. Gusto nyo bang makulong din kayo? Diba? Parang ano eh, parang ang hilig nila rin sa ganyan, no? Yung mga nagbabanta. Diba? So, ibig sabihin lang yan, mga kababayan, no? Yan po ay parang pagbabanta doon sa mga senador, sa mga kongresista, mga kababayan, no? Na kung sakaling papabor po, no, sila sa impeachment ni Sara Duterte at hindi po makalusot ang impeachment na yan. Parang pagbabanta po yan na kung saan babalikan sila ni Sara Duterte. At gagawan sila, no, ng mga bagay na hindi nila gugustuhin. For example, kakasuhan po sila. Parang ganun po yung sinasabi nitong abogado na to, mga kababayan. Hindi pa man din siya nakakapagdeklara kung anong gusto niyang itakbo kasi parang naging meeting di avance na yan eh. Abay, meron ng plano. Diba? Buenos dias, buenos Okay, tardes. so ito po si Attorney Bueno, mga kababayan. Mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw na to ay gusto ko po lang pong maglabas ng kaunting salawin. Aminado po ako hanggang ngayon ay tila hindi pa rin ako makapaniwala at kung tutusin ay medyo shock pa rin ako. Nagulat ako sa narinig nating talumpati ni Harold Respicio na ipinakita ko kani-kanina lamang. Diba? Pangit kasi ng Sa ugali. harap ng publiko, narinig nating tinawag ng Attorney Respicio na tanga ang Pangulo ng Republika ng ating bansa. Ito, imagine ninyo mga kababayan, abogado rin po ito. No? Si Attorney Bueno. At siya po mismo ang nagsasabi. No, na parang na-shock siya doon sa mga pinagsasabihan ni Attorney Respicio. Talakayin po natin ang mga posibleng legal na kahihinatnan na maaaring harapin. Nako, may mga legal na kahihinatnan ka ngayon. Na pwede mong kaharapin. No, tignan natin kung hanggang saan ang galing nitong abogado na to. Kaya kayong mga nagmumura sa Pangulo, no, mag-isip-isip kayo. No, hindi maganda yung ginagawa ninyo. Vice Alkalde at abogadong si Harold Respicio dahil sa kanyang mga pahayag sa publiko. Ang pagtawag sa Pangulo na tanga, ang nagbabantang Busy alkalde yan, mga kababayan, ha? tanong, na gusto mo bang makulong ka pag presidente na si Vice President 'Di ba? Nagbabanta, 'di ba? Sabi mismo ni Attorney Bueno, nagbabanta. Sara Duterte? At yung paggamit ng masasakit na salita laban sa mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan at Senado. Bukod po dito, itataas natin ang panawagan para sa Pangulo at lalong-lalo na po sa mga mahistrado ng ating Korte Suprema. Nasimula ng pagsisiyasat motu proprio laban sa kanya dahil sa pag-uugaling hindi angkop sa isang opisyal ng hukuman, officer of the court, at paggamit ng mapang-abusong wika laban sa mga mambabatas. 'Di ba? Kami pong mga abogado kapag nakakakita ng ganito ay medyo naapektuhan sapagkat kami ay damay dito sapagkat mataas po ang pagtingin sa amin ng mga mamamayan. At 'di ba? Imagine ninyo 'yan, mga kababayan. Ultimong sila, ha. Etong mga abogado na to. Sila mismo apektado. 'Di ba? Nasisira kasi no yung kanilang mga imahe, mga kababayan. Kahit hindi po sila yung nagsasalita. Nasisira yung imahe nila dahil sa mga ganitong klaseng abogado. Especially etong mga DDS na abogado. kung makakakita tayo ng mga kasamahan natin sa legal na profesyon,
ay para bang nadadamay na din ang imahe namin bilang mga abogado. Ganyan ba kayo mga abogado magsipagsalita? No, sa harapan ng Diba? publiko, lalong-lalo na kung binabanatan ninyo na walang pakundangan ng mga opisyal ng ating gobyerno. Pwede mo Bastos nga kasi. No, tatak DDS. Wala tayong magagawa. Attorney, wala po tayong magagawa. Mga bastos nga po kasi. Ganyan po kasi talaga yung mga tatak DDS. No, mga bastos po, babaho ng mga bunganga. banatan yung public officials pero dapat hindi na below the belt. May limitasyon. Sabi nga natin, ang freedom of speech and freedom of expression sa ilalim po ng ating saligang batas. Ngayon, himayin natin. No? Ano ba yung mga posibleng pananagutan Nako. administratively and criminally? Okay, so ito mga babayan, pakinggan po natin yung mga sasabihin dito ni Attorney Bueno. Okay? Ang pagtawag po sa Pangulo ng tanga at paggamit ng masasakit na salita laban sa mga mambabatas ay maaaring ituring na pampubliko at may masamang layuning pagbibintang na naglalayong sirain ng dangal o reputasyon nila. Sabay dapat makarating din to sa mga House of Representatives, sa mga miyembro dyan at sa Senado. Sabay nasisira ang pangalan ninyo ng ganyan na lamang. Nako. Kung Kapag yan po may ginawang ganyan, no, at yan ay sinampahan, mga babayan, isisigaw na naman yan. No, sinisiil ang kanilang freedom of expression. Pero sabi nga po dito ni Attorney Bueno, mga babayan, may limitasyon po ang freedom of expression. No? Kung yan po ay nakakasira na sa dangal ng isang tao, hindi na yan freedom of expression. Hindi na po yan freedom of expression. Diba? Malinaw po yung sinasabi dito ni Attorney Bueno. mapapatunayang mapanirang puri. Ang libel po ay may parusang pagkakakulong mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan. Ang cyber libel naman ay medyo may mataas na kaparusahan. No? Mula 4 na taon, 2 buwan hanggang 6 na taon. So kasi ginamit mo yung internet, no? Yung social media platforms, Facebook, TikTok, or YouTube channel. Kaya medyo tumataas yung parusa by 1 degree. It's higher than the traditional libel as compared with the cyber libel crime. Ngayon tingnan po natin yung pagbabanta. Medyo malubang pagbabanta yan kasi pakukulong mo kung magiging presidente. Ang vice-presidente, grave threats po yan. Yeah. Sa ilalim po yan ng Article 282 ng Revised Penal Code. Ang pahayag Magsisisi ka ngayon, Attorney, pagka may kumilos laban sa'yo. na gusto mo Nagkakaso ka pa tuloy. ang makulong pag presidente na si Sara Duterte ay maaari po yang ituring na pagbabanta na magdulot ng pinsala. Yung pagkakakulong sa mga individual depende sa konteksto at layuning kung ituring itong malubhang pagbabanta. Ang parusa ay mula aresto mayor. Pag sinabing aresto mayor, 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. O kaya prison correctional. Kapag prison correctional, ibig sabihin yan, may pagkakakulong na 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. So, 6-6. Kung ito ay itinuro sa isang taong may otoridad, maaari itong maging kwalipikadong pagbabanta sa ilalim ng Article 285 ng Revised Penal Code na may mas matinding parusa. Mas mataas ang kaparusahan na makukuha ng taong nagkasala, na napatunayan na nagkasala. Isa pa, meron din tayong mga ibang batas na sumasakop sa ganyang pag-uugali. At ang paggamit po kasi ng masasakit na salita laban sa mga miyembro ng mababang kapulungan, miyembro dyan sa ating Senado, ay pwede pong ituring na pag-uugaling nagpapahina sa paggalang
sa mga lupon na ito. Oh, 'di ba? Ganyan kasi yung ginagawa nila, mga kababayan. No, sinisira nila eh. 'Di ba? Sinisira yung Senado, sinisira yung Congress, tapos sisigaw sila, no, kapag sila ang inano, kapag sila ang na-check, mga kababayan, sa kanilang mga ginagawa. Sasabihin nila ang naninira yung administrasyon. Eh samantalang sila itong ang dami nilang sinasabing hindi magaganda, mga kababayan, 'di ba? Yan po yung ayon dito. Kay Attorney Bueno. 'Di ba? May parusang aresto mayor. Mm. Aresto mayor, 1 buwan lang. At 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakakulong o may kasama itong multa. Pero ito dapat i-update na to, itong revised penal code. Medyo Nako, makukulong ka pa ngayon. yung multa parang kayang-kaya ng bayaran ito ng ordinaryong tao, miski nagtitinda lang ng sorbetes. Pag ganyan ang nakakuha ng pagkakasala ang multa, sabi sa revised penal code 200 pesos hanggang 1,000 lamang. So there's an Alam nyo, yan yung isang ano no? Yan yung isang ano sa mga batas natin. Masyadong luma na. No, dapat talaga baguhin na po yung mga batas natin dito sa Pilipinas. No, kasi kagaya niyan, 'di ba? Naaabuso yung batas natin dahil nga sobrang baba 'di ba, ng mga sentensya nila. So dapat ayusin na talaga 'yan, yung mga batas na ganyan, mga kababayan. on the part of the House of Representatives and the Senate na Kasi pagka ganyan rin lang, no, yung parang sisiraan mo yung kung sino-sino na lang, tapos gano'n lang naman yung babayaran mo. 'Di ba? Eh kahit sino na lang po pwede palang gumawa niyan kasi eto lang naman pala yung babayaran ko. talagang silipin na pabilisin ang pag-aamenda sa revised penal code sapagkat marami ditong provision na hindi na umaangkop sa kasalukuyang sitwasyon katulad ng mga Oh, yan. pagmumulta ng mga taong napatunayang nagkasala katulad dito sa kaso na to. Imagine 200 pesos ang penalty. Discretionary pa kung kayang itaas yan sa 1,000 piso. Magkano na lang po ang halaga ng 1,000 piso sa kasalukuyan? Okay. Pagdating naman po sa administratibong aspeto, ito yung bilang abogado, ano ang potensyal na liability ng isang taong bitaw lang ng bitaw ng pananalita, no, laban sa mga kapwa abogado, kapwa public official, o kahit sinong tao, no. Yan po, pag ginawa ninyo, nagkakaroon po kayo ng paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability, in CPRA. Okay, so yan po yung batayan natin, no? Code of Professional Responsibility and Accountability, na kung saan dito po nag-aatas ito sa mga abogado na kumilos ng may kagandahang asal. Panatilihin ang dangal ng propesyon at iwasan ang nakakahiyang pag-uugali. Okay, so ehemplo ng nakaraang kaso na yan. Inalis ng Korte Suprema sa pagiging abogado si Atty. Larry Gadon noong taong 2023 Tama. dahil sa kanyang mga hindi angkop na salita na nagpapakita na dapat panatilihin ng mga abogado ang mataas na pamantayang etikal sa lahat ng pagkakataon, pagpubliko man o pribado. Nakita niyo naman siguro, although mabait na ngayon si Atty. Larry Gadon, hindi na basta-basta nagsasalita yan. Pero nung mga nakarang administrasyon, siguro sa taas ng emosyon at sa galit sa mga taong grabe hindi yan. nakakaintindi. Madalas siya magsalita ng isang, alam niyo na kung ano yung madalas bitawan na salita ni Atty. Gadon na nagbunsod sa Korte Suprema na tanggalin ang lisensya niya bilang abogado. So, ano yung mga parusa? Depende sa paglabag. Ang mga parusa ay pwedeng kabilang ang pagsaway, suspensyon o pag-alis sa pagsasagawa ng abogasya. So may hirap to, no? Kasi alam niyo po, ang hirap-hirap mag-aral ng abogasya. Puyat, no? Pera, mahal lang ang tuition fee yan sakripisyo, pati yung kalusugan mo, minsan naapektuhan dyan Magkakasakit ka talaga yan dahil sa pressure. O araw-araw recitation, araw-araw research, no? So, hindi biro maging isang abogado. Kaya dapat pag abogado na kayo, ay pag-ingatan ang dangal at integridad ng legal na profesyon. Ngayon, may panawagan po tayo.
Dapat po bigyang pansin ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas at lalong-lalo na ng ating Korte Suprema ang kasong ito. At simulan ng pagsisiyasat, simulan po ang investigation motu proprio laban kay Attorney Harold Respicio. Kasi po may kapangyarihan sila niyan kahit walang complainant. Motu proprio, in its own initiative, pwede po yang mag-imbestiga. Yari ka. Kasi bilang isang opisyal ng hukuman, may mataas na inaasahang pamantayan ng pag-uugali at etikal na pagkilos si Attorney Respicio. Ang kanyang mga pahayag na mapang-abuso laban sa mga mambabatas at ang kanyang pag-uugaling hindi po angkop at ay hindi lamang po ito nagpapahina sa kanyang sariling dangal kundi pati na rin sa buong legal profession, sa buong profesyon ng abogasya at sa mga institusyon ng gobyerno. Ang pagpapakita mo ng galing bilang abogado ay hindi nasusukat sa para kang referee doon sa boxing, no? Ni Pacquiao, no? Yung boses, ginagaya mo yung referee ng boxing. No? Hindi magandang tingnan. Nakaka-degrade, no? Ng dignidad ng isang abogado. Okay, so yan mga kababayan, ano. So dito makikita natin, mga kababayan, na ganun talaga kagaspang ang ugali pagka DDS ka, no? Parang ang pangit. Kaya hindi ko nilalahat mga kababayan, no? Pero meron talaga. Diba makikita natin na bakit kaya, minsan mapapatanong ka na lang no? Bakit kaya ganun yung ugali ng mga DDS na to? Ano? Okay, so yan muli. Maraming salamat sa inyong mga kababayan at i-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion. At hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at magkita-kita tayo sa ating next video upload. Muli, supportahan nyo po yung ating mga video uploads. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.